Boss Bad, sa tingin mo ba in the near future, pag naging Pangulo na si Inday, paano niya babaguhin ang mga making maling decision na ginawa ni BBM at malamang may epekto to sa kanyang admin? Alam po ninyo, mga Duterte po, kung ano po ang problema, lulutasin po nila. Ganon sila magtrabaho, hindi po nila, wala silang pakialam. Kumbaga, ang pagkakaiba lang, sana, kung hindi umentra tong admin ni BBM, pag ganun na sana tayo, tuloy-tuloy sana. Kaso nga, kumbaga, naawat yung pag-unlad natin dahil may panggulo eh. Bagsak na naman tayo, iaahon na naman ng isang Duterte. Yun yung point natin eh, no? Okay. Sir Badong, ano masasabi mo sa mga winners ng loto? Mga piste na yan. Congratulations naman. Ganun talaga. Baka gusto nyo mamalato. Rally naman kayo, hindi naman kayo nadala. Hindi. Alam mo, Edward La Chica, hindi naman nakakadala yung rally. Kayo ba nadala? Pag 15 lang talaga kayo, pag mas marami pa speaker kaysa umatin, talagang madadala kayo. Tapos nag-away-away pa. Ang onti na nga, nag-away-away pa, may pondo pang pinag-awayan. Puta talaga, talagang madadala ka, Edward. Kami hindi eh. Nag-enjoy kami. Di ba? Ayun ang pagkakaiba nun. Ikaw pala, nadala ka na pala eh. Di ba? Epekto niyan, Edward, pinakamataas si BP Sara Duterte. Yan ang epekto niyan. Epekto niyan, Edward, bumabagsak ang amo mo. Kaysa nood ka na nood dito sa nanggigigil ka, panoorin mo yung mga ano mo. O nga, Sir Badong, dapat imbitahin nila yung Ducat Maralita sa zona ni Bonggit. Tama rin, di ba? Pwede rin. Kaya, kaso naman, maiinip lang sila dun eh. Kaya nyo pinaimbita dahil sa pagkain. Yun na nga eh. Yun nga po yung problema eh. Yung pagkain po, hindi naman po talaga yan dapat pinag-usapan. No? Kasi ngayon pinag-usapan. Pati po yung, alam nyo, sa totoo lang, yung mga unprogram, meron din naman si Duterte niyan. Yung mga confidential fund, meron din intelligence fund, meron din. Bakit ngayon lang po naku-question lahat ng pondo? Kasi may tiwala tayo kay Tatay Digong. Di ba? Yun yung tiwala ng tao sa presidente. Dito sa presidenteng ito, na aminado yung mga Pilipino, pinakamaraming mahihirap mula nung panahon ni Gloria Macapagal. Wala kang makitang proyekto. O kahit magbanggit kayo ng kung ano-anong mga maliliit na walang katuturan. Yun yung pumasok yung putang, pumasok. Wala namang pumapasok. Sinabi ni Rason. Sabi ni Rason, siya mag-invest. Hindi niya sinabing maraming pumapasok. Nahuli pa nga eh. Sabi, yung mga iba, kayo nag-invest pa rin yung mga ibang Filipino businessman sa ibang bansa na. Wala akong pakialam sa kanila. Yun yung sabi ni Rason. Mapupuna mo kahit pinupuri niya, mapupunan nyo na merong mga businessman natin na mauna pa sa Malacanang si Cayetano pag naupo si Sara. Pindot nyo po. Yan. Ang ginastos lang ni Tatay Digong sa zona ay 20K lang. Konti lang yung ginagastos. Kaya hindi po nagsasabi yung mga mahihirap no na sana patinin din kami na zona. Kasi bibili pa kayo ng barong. Hindi pa pwede hindi nakabarong dun. Di ba? Walang ngayon kasi gusto nating makita ano kaya lasa ng 10K o kung magkano man yun. Nakakahiya po talaga. Ako nahihiya ako sa ganun eh. Masabihan ka na sa lahat. No? Masabihan ka na sa itsura, masabihan ka na sa damit, masabihan ka na ng kung ano. Pero wag lang yung sa paglamon.
Biri mo sabihin ni General De Leon, sabi ni General tutukan natin ng camera yung mga masisibang lalantakan yung 20 million na paglamon. Translate ko lang. Mas masarap kasi sa Tagalog eh. Pero mo, General, sabihin, tutukan natin yung mga kagalang-galang na mga congressman at senador kung paano nila lamunin yung napakamahal na habang naghihirap ha. Saktong-sakto yung labas ng SWS. Habang naghihirap ang mamamayang Pilipino. Mahigit kalahati na ng Pilipino mahirap. Ang taas, mahigit kalahati, mahirap. Wala lang, dehin bokeke lang yan. Pamigay lang kami. Hintayin nyo kami riyan, mamimigay kami. Yung naghihintay habang wala pa, lulugo-lugo. Ano kaya ibibigay sa atin dito? Bigas lang kaya? Dadaan ba tayo kay Kapitan mamaya? Putya, sabi nung wag na raw tayo dumaan sa Kapitan. Eh baka pag initan tayo ni Kap. Dati kasi Boss Buds, very transparent at may accounting. Ngayon tahimik pa sa ating gabi na lahat ng tao tulog. Alam nyo, nakakatuwa po pag nag-cabinet meeting si Duterte, alam niya eh, o ikaw, paliwanag mo yan, anong nangyari sa DepEd. Ito po tayo. Kaya tayo, yung mga tamad na lang makinig ang hindi nakakaalam ng ginagawa ng gobyerno. Kasi tamad ka makinig eh, nariyan na nga eh. Ngayon wala tayong alam eh. Biglang binenta na namin na NAIA. Privatize ng operation na NAIA. Privatize, okay yan. May mga naki-okay pa eh. Okay yan kasi bulok tong mga nagpapatakbo ng gobyerno eh. Mabuti naman yan para gumanda yung NAIA. Mabuti, di ba? Hindi pa po napapaganda. Announcement agad. Itataas ang terminal fee. Yan po. Alangan namang walang ganansya yung. Kaya nga visit kay FPRRD ang media kasi nawala ang pakain at under the table funds. Di uso kay FPRRD yan. Balik na uli sa dati. Ngayon, buhay na naman sila. Putya, nakita nyo ba kung gaano karami yung kala mo may announcement eh. Yung panahon na nag-announce si BP Sara na siya ay magre-resign sa DepEd, ang media naroon kay Martin, hanggang dito yung mikropono, talagang nawala yung siguro talagang nakasalampak sa mukha niya. May announcement, tatakbo ako na congressman. Ano namang klaseng announcement yan? Sabi ng dyaryo, anong balita mo? Tatakbo raw na congressman. Putang balita ba yan? Huwag natin labas yan. Ngayon, dinudumog na si BP Sara. Di ba? Hindi nyo kinover si BP Sara. Nag-resign na. Doon na sila kay BP Sara. Dami ng mic. Yun eh. Nag-attract ka po siya. Pinagalitan siguro yung mga nagko-cover kay Martin. Ano bang balita ba yan? Parang Lenny lang na nag-almusal. Babalitaan nyo na. Iyak mo yan, sabi. Buhay na buhay ang mga oligarch. Boss, ano naman reaction ni Mike Abe? O nga, no? Tiga, ito, live to, ha? Alam nyo, madali tayo maghanap ngayon. Pucha, internet age, yun lang. Ayaw makisama ng ng ating tignan natin maganda yung katanungan eh. Tignan natin yung reaction ni Abe sa lahat ng ito. Mike Abe. Designated survivor ni Inday Sablay. Wala palang batas. Wala palang batas. Kita mo. Engot talaga. Kaya talaga hindi to dapat pinagpapaliwanagan, engot eh. Wala daw batas yung designated survivor.
Angkor ng SMNI, pinahamak si Kibuloy. Trabaho sa DepEd, iniwan lang. Iniwan lang daw ni BP Sara yung trabaho niya sa DepEd. Tukmul talaga eh. Alam mo ba yung 30 days nag-announce na si BP Sara tapos ngayon lang po ang pagtatapos ng kanyang pagiging DepEd Secretary. Ngayon ang first day naman ni Angara. Hindi na unawaan ni Abby yan. Iniwan lang daw. O yan, pagbigyan natin kayo. O yun doon naman po sa designated survivor. Wala po talaga yung salitang designated survivor. Pero pag may nangyari po dyan sa Pangulo, alam na natin yan lahat na si BP Sara po. Di ba? 30 days notice of resignation. Hindi mo, wag nyo na paliwanagan si Abet, mahina ko kote niya. Akala niya yung may notice ka na 30 days, iniwan mo basta. Ang iniwan basta, ganito, Abe. Ha? Ganito ang iniwan na basta. Nagpo-program ka. Ito, papaliwanag ko sa iyo. Yung iniwan na basta. Nagpo-program ka. Di ba? Narito tayo, ganto. Tapos may sumagot yung may-ari ng istasyon, si Pastor. Ay, teka muna. Ay, Abi. Ay, hindi naman sa ganun. Ano ba, Pastor, hindi naman ganun. Ay, hindi, ayoko lang. Yun, ganun ang iniwan basta. Tumayo at nag-walk out. Habang nasa programa. Yun ang tinatawag na iniwan basta, hindi yung ginawa ni BP Sara. Kay BP Sara, I am resigning 30 days. Ikaw ang nang iwan ng trabaho basta. Walk out king ka. Pinaalala mo pa tuloy sa amin. Di kita mo, sa'yo bumabalik. Hindi si Sara nang iwan basta. 30 days nga eh. Lahat ng itanong, pwedeng magtanong sa kanya si Angara eh. Sabi niya pa sa kanyang mga tauhan, huwag kayong mag-resign, hintayin yung tanggalin kayo. Di ba? Gusto niyo pa ba na iwan yun? Ganun po yun. Ang nag-iwan ng kanyang trabaho, ikaw, Mike Abe, ng basta. Tinapon mo pa nga yung Mike. Mamahalin yung Mike. Eto, hindi ko itatapon to kahit mumurahin to. Ikaw, tinapon mo pa yung Mike.